Kabanata 6631-6635. Sa katunayan, kilala ni Rodrigo Xavier si Harvey York sa ilang lawak. Alam niya sa simula pa lang na sa karakter ni Harvey York, imposibleng mapatay niya si Han Wenxiang. Dinala niya si Harvey York sa Heavenly Prison, bukod sa kagustuhan ng pamilya Xavier, gusto rin niyang protektahan si Harvey York. Ngunit sa hindi inaasahan, sa ilalim ng mga pangyayaring ito, ang gayong malaking kaganapan ay mangyayari ng hindi inaasahan. Hindi lang si Wei Sigi ang namatay, pati ang mga binata na kasama niya ay patay na lahat. Bukod dito, ang paraan ng kamatayan ng lahat ay karaniwang pareho. Walang puwang para sa paglaban, at pinatay siya gamit ang isang kutsilyo. Para bang hindi lang malakas ang pumatay noon, pamilyar na pamilyar sa kanila. Maliban kay Lisa Chen na wala, lahat ng pinabalik ng tatlong overseas Chinese martial arts alliances ay nabura sa pagkakataong ito. Ang balitang ito ay mula sa Wolsing Police Station. Para sa Wolsing Police Department, hindi ka panipaniwala na nangyari ang ganoong bagay sa paanan ng emperador. Sa makatuwid, agad na nakipag-ugnayan ang Departamento ng Pulisya ng Wolsing sa Wolsing Dragon Prison, umaasang makipagtulungan sa isa't isa at malutas ang kasong ito sa lalong madaling panahon. Sa katunayan, habang iniimbestigahan ang pinangyarihan ng krimen, nakakita ng maraming ebidensya ang Dragon Prison. At ang mga ebidensyang ito ay naging dahilan upang hindi makapagsalita at walang magawa ang Dragon Prison. Ang dahilan, bukod sa mga bahid ng dugo, may mga makakapal na bakas ng paa at fingerprint sa pinangyarihan ng insidente. At ang mga footprint at fingerprint na ito ay tumuturo sa Harvey York ng walang pagbubukod. Kung wala pa si Harvey York sa Wolsing Dragon Prison kagabi, magiging masaya ang lahat na isipin na nalutas na ang kaso. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, bukod sa pagsampal sa Dragon Prison sa mukha, sinabi nito sa lahat na hindi si Harvey York ang mamamatay tao. Kasama ang naunang pagkamatay ni Han Wenxiang, tiyak na wala itong kinalaman sa kanya. Ito ay tinatawag na side evidence. Ang lahat ng ito ay nagdulot ng malaking presyon sa istasyon ng pulisya at Dragon Prison. Sapagkat, ito ay hindi lamang sumasample sa kanilang mukha, ngunit nagpapakita rin ng kanilang kawalan ng kakayahan. Gayunpaman, para kay Harvey York sa Heavenly Prison, ito ay bihirang mabuting balita. At least inusente siya, walang pwedeng magpakulong sa kanya. Young Master York, binabati kita. Malaya ka na. Alas 6 ng hapon, humarap si Rodrigo Xavier sa harap ni Harvey York na may dalang kaunti. Kinaputok. Ayon sa ebidensyang nakuha sa ngayon at mga conclusion batay sa katotohanan, ang pagkamatay ni Han Wenxiang ay walang kinalaman sa iyo. In addition, we also went to monitoring and sampling around your house. Napatunayan ng mga katotohanan na kung ito man ay pagkamatay ni Han Wenxiang o pagkamatay ni Wei Sigi, wala kang oras para gumawa ng krimen, ngunit mayroon kang sapat na alibay. Kaya libre mo. Bahagyang tumango si Harvey York, ngunit walang labis na saya sa kanyang mukha, sa halip ay sumimangot siya. Kung sinabing ang pagkamatay ni Han Wenxiang ay sanhi ng isang taong sumusubok na sisihin siya, lubos niyang mauunawaan. Ngunit sa pagkamatay ni Wei Sigil, hindi niya naintindihan ang nangyayari. Karaniwan, hanggat nabubuhay si Wei Sigil, susubukan niyang kagatin ang sarili hanggang mamatay. Kahit na hindi mo kayang kagatin ang iyong sarili sa kamatayan, maaari mong kainisan ang iyong sarili hanggang kamatayan. Pero ngayong patay na si Wei Sigil, anong klaseng pakulo ito ang nakakalito talaga? Hindi ko rin maisip. Nakita ni Rodrigo Xavier ang pag-aalinlangan ni Harvey York. Tiyak na may utak sa likod ng pangyayaring ito, ngunit sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, hindi ko pa rin mahinuha ang layunin. Pinapasok ka niya sa kulungan ng langit, at pinalabas ka ng ligtas. Sa panahong ito, 2 tao na malapit na nauugnay sa islang bansa ang namatay. Kung hindi, magdududa ako kay Tokugawa Shingen sa likod ng mga eksena. Nang matapos ang mga formalidad, bandang alas 7 na ng gabi. Lumabas si Harvey York mula sa Dragon Prison, at nakita sa isang sulyap na maraming tao ang naghihintay sa kanya. Bukod kay Johanna Tagle, dumating din si Prince Shido at iba pang miyembro ng Great H Country Martial Alliance, Tyson Wood, Ray Hart, George Sable, Rachel Hardy at iba pa. Sa ilang sukat, ang mga taong ito ang pinaka-stable na koponan ni Harvey York sa Great Country H. Pumasok si Harvey York sa bilangguan,
At natural na sinubukan ng mga taong ito ang kanilang makakaya upang paalang-sala si Harvey York. Ngayon na lumilitaw ng ligtas at maayos si Harvey York, ito ang pinakamaswerteng bagay para sa kanila. Bukod sa team ni Harvey York, dumating din si Mandy Zimmer. Ngumiti siya kay Harvey York mula sa malayo, at ang pag-aalala sa kanyang mukha ay nawala sa sandaling ito. Tumango si Harvey York kay Mandy Zimmer, na orihinal na nagpaplanong kumustahin. Ngunit sa gilid ng kanyang mata ay bigla niyang nasulyapan ang isang Toyota business vehicle sa hindi kalayuan. Ang mga bintana ng mga komersyal na sasakyan ay pawang itim, ngunit si Harvey York ay malabong na nakakaramdam ng pamilyar na tingin. Bigla niyang napagtanto kung sino ang nasa loob ng commercial vehicle. Sa sandaling ito, huminto ang kanyang mga hakbang patungo kay Mandy Zimmer. Dahil alam na alam ni Harvey York na kung pipiliin niyang sumugod kay Mandy Zimmer sa oras na ito, malamang ay gagawin niya ito, mawala ng tuluyan si Yvonne Xavier mula ngayon. Marahil ay ang pag-aalinlangan at pagkagusot ni Harvey York ang naging dahilan ng pagkainip ng mga tao sa Toyota. Sa sandaling ito, dahan-dahang humandar ang sasakyan, pagkatapos ay mabilis na lumubog sa kadiliman. At tumunog ang cellphone ni Mandy Zimmer sa sandaling ito, kinuha niya ito, at pagkasagot ng ilang sandali, tumingin siya kay Harvey York na medyo nanlumo ang mga mata. Sa susunod na sandali, nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Harvey York na magpaliwanag, tumalikod din si Mandy Zimmer at sumakay sa Mercedes-Benz business car sa likuran niya. Hindi nagtagal, nawala sa dilim ang sasakyang pangnegosyo. Sa pagmamasid sa dalawang pinakamahalagang babae sa kanyang buhay na sunod-sunod na umalis, hindi alam ni Harvey York kung ano ito. Dati, hindi niya inisip ang nararamdaman tungkol sa problema ni Yvonne Xavier, pero naiintindihan niya na siguradong nasa tabi niya si Yvonne Xavier. Sa totoo lang, walang balak na itago kay Yvonne Xavier ang kanyang malalim na pagmamahal kay Mandy Zimmer. Ngunit sa oras na ito, si Harvey York mismo ay ganap na nalilito. Sa sitwasyong ito kung saan hindi niya alam kung sino ang pipiliin, o maaari lamang pumili ng isa sa dalawa, tila nawala ang kanyang karaniwang konsentrasyon. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, napabuntong hininga si Harvey York at agad na sumakay sa kotse. Nang makita ang eksenang ito, lahat ng naghanda ng mga brazier at dahon ng kalamansi para tulungan si Harvey York na maalis ang malas ay nagkatinginan, at lahat sila ay palihim na nagligpit ng kanilang mga gamit. Pagkatapos ng lahat, maaaring sabihin ng sinuman na si Harvey York ay nasa masamang kalagayan sa sandaling ito. Hindi na kailangang ipagpatuloy ang abala kay Harvey York sa ngayon. Tahimik na nagmamaneho ang sasakyan sa kalsada, at hindi nagtagal ay nakarating sa patio ng bahay na matatagpuan sa Third Ring Road. Pagsabog, pagkalabas ni Harvey York sa pintuan ng kotse, isang maliit na pick-up na tila matagal nang naghihintay ay biglang sumugod kay Harvey York na parang takas na kabayo. At sa pagtingin sa mga spark na nagmumula sa mga gulong, malinaw na sinadya ito ng driver. Malinaw na gustong patayin ng eksenang ito si Harvey York on the spot. Nag-iba ang mga mukha ni Johanna Tagle, Rachel Hardy, Prince Shido, Tyson Wood at iba pa, hindi nila inaasahan na makakatagpo ng ganoong bagay sa kanilang pintuan. Lalong pangit ang ekspresyon ni Young Master Zabel. Wala siyang natanggap na balita noon, na sapat na upang ipakita kung gaano kalmado at kakumbaba ang taong gumawa ng pag-atake. At ang ganitong mga tao ay kadalasang pinakamahirap pakitunguhan. Si Harvey York mismo ay bahagyang natigilan, medyo nagulat na may nang-ahas na umatake sa kanya sa kritikal na sandaling ito. Hindi kaya, tulad ng sinabi ni Rodrigo Xavier, napakaraming tao ang gustong patayin siya. Pagsabog, bago lumapit ang pick-up kung nasaan si Harvey York, nakita niya ang isang malaking Mercedes-Benz G na humahanggos palabas ng eskinita sa isang gilid, at direktang tumama sa gilid ng pick-up. Ang pick-up ay agad na inihagis sa isang bilog, at ang orihinal na pag-aalsa ay nawalan din ng almo, at tumama sa isang malaking puno sa isang gilid. Hindi man lang magalang ang driver ng Mercedes-Benz Big G, bagkus ay tinapakan pa nito ang pedal ng gas, dahilan para gamulong ang pick-up on the spot. Tumalon ang driver ng Mercedes-Benz matapos mag-apoy ang fuel tank ng pick-up truck dahil sa sparks. Sinulyapan ito ni Harvey York, at si Ray Hart iyon. Maliwanag, sa paglipas ng mga taon, palaging pinananatili ni Ray Hart ang isang maingat na pagsunod kay Harvey York, kahit ngayon. Kung hindi, kahit na si Harvey York ay hindi mamatay sa oras na ito,
malamang na siya ay nasa malaking problema. Pagkatapos tumango si Harvey York kay Ray Hart, hahakbang siya para tingnan kung sino ang nasa pick-up. Ngunit sa sandaling ito, ang windshield ng pick-up ay sinipa ng putok. Lumabas ang isang babaeng may maselang mukha, ngunit kasalukuyang gaskasan. May walang salita na lamig sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, binuksan niya ang dala niyang freezer, naglabas ng isang dakot na karayom mula sa loob, idinikit lahat sa kanyang katawan, saka nag-inject ng likidong gamot dito. American Genetic Science, ungol ni Harvey York. Nakilala niya sa isang sulyap na ang medicinal liquid ay genetic medicine para sa pagpapahusay ng individual na lakas ng labanan. Ang pagpasok ng napakaraming sabay-sabay ay magpapalakas ng gusto ng babae, at maaaring maging napakalakas sa huli. Ngunit ang problema ay ang pag-iniksyon ng napakaraming genetic na gamot sa isang pagkakataon ay hindi gaanong naiiba sa paghahanap ng kamatayan. Anong, bahagyang matinis na dagandong ang pinakawalan ng babae, tila nakaramdam siya ng matinding sakit. Ngunit sa sandaling ito ay naglabas siya ng isa pang karayom at itinurok sa kanyang katawan. Kasabay ng kanyang mga galaw, ang kanyang mga pupil ay lumawak at ang kanyang paghinga ay naging lubhang mabigat. Nakatitig lang kay Harvey York ang mapupulang mga mata nito, parang gusto na siyang paghiwalayin. Harvey York, papatayin kita, kailangan kitang patayin. Nang marinig ang boses na ito, bahagyang kumunat ang noo ni Harvey York, at sa wakas ay nakilala ang lokong babaeng ito. Isa sa mga nagbabalik na miyembro ng grupo ng Island Nation Chinese Martial Arts Alliance. Ang nag-iisang nakaligtas sa kaso ng pagpatay sa Bowenia Manor. Lisa Chen. Kaya lang, si Lisa Chen na medyo superior at eleganteng dati ay punong-puno na ng mamamatay tao na tingin. Ang labis na dami ng genetic medicine fluid na na-injected ay nagpatuloy sa pagtaas ng momentum. Nakita pa ni Harvey York ang maninipis na daluyan ng dugo na patuloy na sumasabog sa kanyang mga braso at mukha. Ang masasabi ko lang ay nakakaloka ang eksenang ito. Nang makita ang nakamamatay na tingin ng taong nasa harapan niya, napabuntong hininga si Harvey York at sinabing, "Miss Lisa Chen, may problema ba?" Kung tama ang pagkakaalala ko, wala namang malalim na puot sa pagitan namin, di ba? Sumakay ka gamit ang kotse, at parang gusto mo akong kalabanan ng tuluyan. Maaari ba akong magtanong, ano ang gagawin mo? Nagpapanggap, magpanggap ka pa, ikaw ang pumatay, ang tunay na pumatay sa likod ng pangyayaring ito. Nagsalita si Lisa Chen sa magaspang na boses. Ikaw siguro ang nagtalaga ng taong pumatay kay Kuya Well, ang layunin ay alisin ang kasamaan para sa iyong sarili. Lisa Chen, nababaliw ka na ba? Humakbang si Johanna Tagle sa pagkakataong ito, puno ng lamig ang mga mata. Pinatunayan ng mga lugar tulad ng Dragon Prison na inosente si Representative York, at may taong sadyang nag-frame sa kanya. At narito ka pa rin para sabihin na si Representative York ang pumatay. Nagbibiro ka, o sa tingin mo ba ang ating Great H Country Martial Alliance ay hindi nangangahas na pumatay ng tao? Sa pagsasalita nito, idiniin ni Johanna Tagle ang kanyang kanang kamay sa hilt ng mahabang espada sa kanyang baywang, na parabang lalaban siya kapag hindi siya pumayag. Nakahakbang din si Rachel Hardy, at maya-maya ay may humahagis na kutsilyo sa kanyang kamay, at tumingin lang siya kay Lisa Chen na may malamig na ekspresyon. Speaking of these words, naniniwala ka ba sa sarili mo? Ngumisi si Lisa Chen, at ang kanyang mga mata ay bumagsak sa katawan ni Harvey York. Ang bastard na ito ay hindi lamang pumatay kay Deacon Han Wengxiang gamit ang kanyang sariling mga kamay, ngunit inutusan din ang kanyang mga nasasakupan na patayin si Elder Well at ang iba pa ayon sa kanyang paraan ng pagpatay pagkatapos itong malantad. Ang layunin ng pag-iiwan ng napakaraming ebidensya ay upang lituhin ng publiko. Para sa kapakanan ng tuluyang maka-atres. Pagkasabi noon, paulit-ulit na napangiti si Lisa Chen. Harvey York, kaya mong lokohin ang iba, pero hindi mo ako kayang lokohin. Ang paraan sa itaas na bilog ay may 800 kung hindi 1,000. Ang batas ng hari ay maaaring walang magawa sa iyo. Pero hindi ako mamamatay kasama mo. Nang marinig ang marahas na pagngangalit ng mga ngipin ni Lisa Chen, isang mahinang lamig ang lumitaw sa kanyang mukha. Johanna Tagle, sa oras na ito, Lisa Chen, ang Dragon Prison ay matagal nang sarado, sa batayan na ito. Ipinipilit mo talaga na si Representative York ang mamamatay tao.
Umaasa ka pa rin sa bamaha mong ulo para isipin na lang iyon. Sa tingin mo ba ay masyadong mahaba ang iyong buhay? Malamig na sabi ni Lisa Chen, Johanna Tagle, huwag mong patawarin ang mamamatay tao na ito. Walang ganap na kaaway si Elder Wei sa lupaing ito. Ang tanging tao na may marahas na labanan ay si Harvey York, ang bastard na iyon. Ang mamamatay tao ay hindi siya, maaari bang ako ito? Naiintindihan ko. Tumingin si Harvey York kay Lisa Chen na magsisimulang mag-iniksyon muli ng likidong gamot, at nagpakita ng ekspresyon ng biglaang pagkaunawa. Hindi ko maintindihan noon, dahil may gustong gumamit ng buhay ni Han Wenxiang para iframe ako. Bakit gusto mong patayin ulit si Wei Sigi? Ngayon naiintindihan ko na, paurong ang pagsulong. Kung tutusin, sa iyong mga mata sa overseas Chinese martial arts, wala kang ibang kaga maliban sa akin. Kaya, hanggat namatay si Wei Sigi, mabubulag kayo ng puot. Hindi mo pinapansin ang ebidensya, hindi mo pinapansin ang rationality. Kayong mga masasamang utak, todo-todo lang ang mga taong ginagamit bilang kutsilyo para patayin ako. Sa madaling salita, alam ng ilang tao na hindi nila ako mahahatulan sa tulong ng istasyon ng pulisya at Dragon Prison, kaya pumunta sila dito. Napakalaking paraan upang patayin ang dalawang ibon gamit ang isang bato, isang pandaraya na humiram ng kutsilyo upang patayin. Sa pagsasalita tungkol dito, may emosyonal na ekspresyon sa mukha si Harvey York. Hindi niya akalain na may isang tao na gagawa ng ganoong paraan para gumawa ng ganoong plano para patayin siya. At nag-react din si Johanna Tagle at ang iba pa, at naunawaan ng lahat ang kahulugan ni Harvey York sa isang iglap, at pagkatapos ay kailangang maramdaman na ang kalaban ni Harvey York ay talagang mabangis. Si Lisa Chen naman, medyo nagulat, parang na-touch. Ngunit hindi nagtagal, nagpatuloy siya sa pagsasalita ng may panunuya. Ikaw, tigilan mo na ang pagpapakatanga dito. Lahat ay itinuro at ginawa mo. At saka, ang galing mo sa pag-arte na halos maniwala ka sa sarili mo. Hindi pinansin ni Lisa Chen ang paliwanag ni Harvey York, ngunit patuloy na isinubsob ang sarili sa sarili niyang mundo. Ang mga taong katulad mo ay kayang lokohin ang buong mundo, ngunit hindi mo kayang lokohin ang mga matalinong tulad namin. Ang aming Major Overseas Chinese Martial Arts Alliance ay tiyak. Ipaglaban kita magpakailanman. Hindi kami papayag na magkaroon ng mataas na posisyon sa martial arts ang isang tulad mo. Pagkatapos magsalita, inilabas ni Lisa Chen ang huling karayom at itinusok ito sa kanyang katawan. Pagkatapos ay gumalaw siya at sumugod sa direksyon ni Harvey York ng may dagandong. Pagsabog. Walang kamalay-malay na tumayo si Johanna Tagle sa harap ni Harvey York at hinarang ng dalawang kamay ang pag-atake ni Lisa Chen. Ngunit sa hindi inaasahan, si Lisa Chen, na lulong sa droga at nabaliw, ay hindi lamang nagpabuti ng kanyang kabuoang lakas, ngunit nagkaroon din ng isang qualitative leap. Napabalikwa si Johanna Tagle, na madaling durugan sa kanyang suntok sa oras na ito, at napatigil matapos ang mga talampakan ng kanyang mga paa sa lupa ng mahigit 10 metro. Bundok ng basura, ngumisi si Lisa Chen, at patuloy na nagmamadali patungo sa kinaroroonan ni Harvey York, na siyang pakay niya. Sa pagkakataong ito, si Rachel Hardy ang humakbang pasulong, at agad na kumislap ang lumilipad na kutsilyo sa kanyang kamay. Dentang-dentang-dentang, ang mga kamay ni Lisa Chen ay agad na bumaril na parang malamig na kuryente, na humawak ng dalawang nagtatapon na kutsilyo at direktang binasag ang mga ito. Frontal, ngumisi siya, puno ng walang prinsipyong kabaliwan ng mukha. Harvey York, hindi ba ikaw ang kinatawan ng Marshal O'Leary's? Malaking bansa H, wala ka bang kakayahan? Kung may kakayahan ka, ikaw mismo ang pumatay sa akin. Nagtatago sa likod ng isang babae, anong husay yan? Basura, galit na galit sina Lisa Chen, Prinsipe Shido at iba pa nang makita nila si Lisa Chen na sunod-sunod na sumusulong, at nagbitaw ng kalokohan. Nang malapit na silang humakbang para kumilos, nakita nilang iwinagayway ni Harvey York ang kanyang kamay sa karamihan, pagkatapos ay humakbang siya pasulong, tinitigan si Lisa Chen, at walang pakialam na sinabi, pagkatapos uminom ng kaunting gamot, sa tingin mo ba ay hindi ka na magagapi sa mundo? Sa tingin mo ba mapapansin ko ang iyong mga kakayahan, na nakuha mo sa pag-inom ng gamot? O, sa tingin mo sinuri ko lang lahat ng nasa harap mo para magpakita ng kahinaan? Sa totoo lang, hindi mahalaga sa akin kung ano ang iyong mga iniisip at saloobin. Gusto ko lang malaman ang totoo.
Kung gusto mo ng katotohanan o paghihiganti, wala itong saysay sa akin. Basta, bago ka magpatuloy sa pag-atake, mabibigyan kita ng pagkakataon. Para sa kapakanan ng panloloko at pagsamantalahan ng iba. Kaya kitang bitawan at pakawalan ka. Pero kung patuloy kang umaatake, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Nang marinig ang mga salita ni Harvey York, tumawa ng mahina si Lisa Chen at sinabing, Harvey York. Ang babaeng pinagkatiwalaan mo ay natalo ko na ngayon. You don't have any skills yourself, at gusto mo pa akong takutin sa isang bibig lang. Pangarap ng tanga. Pagkatapos ng mga salita, ang kumpiyansa na si Lisa Chen ay sumugod muli. Si Harvey York ay mukhang walang pakialam, at mahinang sinabi, Rachel, atakihin mo siya. Saglit na natigilan si Rachel Hardy, at pagkatapos ay napansin ang isang bagay sa susunod na sandali, lumipat siya upang harangan si Harvey York, at pagkatapos ay lumipad palabas na may nakamamanghang binti. Pagsabog, si Lisa Chen, na naging mas malakas, ay puno ng mga kapintasan sa kanyang ibabang bahagi ng katawan. Sa sandaling ito, sinipa ni Rachel Hardy ang kanyang mga paa, at agad na sumuray-suray pa atros.